Sa video natin ngayon, gagawa tayo ng certificate. Pero halimbawa, yung certificate natin ay kailangan natin gawin multiple times kasi pwedeng isa lang yung type of certificate pero we have to give it to multiple recipients. So, instead na ulitin natin isa-isa yung pangalan nila sa bawat certificate, meron tayong pwedeng gawin dyan. So, halimbawa, yung certificate natin ay nasa publisher, tulad ng nakikita nating sample ngayon. Kuha tayo ng isang template ng publisher. Yan, meron siyang template ng certificate dito. Search lang natin. So, meron tayong mga examples dito na pwede natin magamit. So, halimbawa, kunin natin ito na lang. World's Best Student Excellence Award. Okay, ito na lang. So, create natin. So, ito yung ating certificate. Certificate of Excellence is hereby granted to the student's name. Outstanding performance in. Halimbawa, lalagay natin yung subject. So, lagyan natin dito ng underline. And then, halimbawa, project name. Pero, pwede natin itong i-edit. Pwede natin lagay ng average. Average for the quarter. So, lagyan din natin na under line. Okay? Or ng line kung saan lalabas yung ating kailangan ilagay. So, meron tayong school name, certificate of excellence, hereby, and then student name. Okay? So, ito yung template ng publisher na gagamitin natin. So, dito gawa muna tayo ng tables na gagamitin natin sa ating certificate. So, meron tayong video dito, tungkol dito, na ginamitan natin ng forms yung ating Excel sa paggawa ng table. So, halimbawa ito, ilalagay natin name, grade, and then pwedeng remarks. So, usually, yan yung tatlong nakikita or nakalagay sa mga certificate. Okay? So, ang gagawin natin dito, highlight natin. Hanapin natin yung form. And then, dito, meron tayong tatlong text box na pwede natin paglagyan. Halimbawa, lalagay natin Jose Rizal, grade 92, remarks, halimbawa lalagyan natin first or rank 1 na lang, no? And then enter lang natin to. So mapupunta na siya dyan. Lalagyan natin ng bagong pangalan. Pwede natin lagay 91. Lagay natin dito rank number 2, new. Ayan. And then, pwede rin naman dito ilagay natin si Juan Luna, halimbawa. And then, lagay natin dito ay 90. And then, remarks ay rank number 3. Okay? So, pwede natin ito i-close. And then, ito na yung ating magiging table. Adjust lang natin to fit in the name. Ayan. So, yan yung gagamitin natin or ito yung table na gagamitin natin sa paggawa ng ating certificate. Meron tayong full tutorial dito sa ating Excel sa paggamit ng forms. So, lalagay na lang natin yung link sa description. Okay, so going back to our certificate, tulad ng sinabi natin kanina, may konting revisions tayong ginawa dito. So, una natin nilagay or binago yung line na ito for outstanding performance during, tas nilagay natin yung quarter. But, since template itong ginagamit natin, pwede nyo rin yan palitan. Halimbawa, second quarter, third quarter, or kung kailan ninyo
ibinibigay yung ganitong klaseng certificate or magbibigay kayo ng mga certificate. And then, nagdagdag tayo ng rank dito and then yung average. So, dito sa mailings, nakita natin kanina, meron tayong start group dyan. Ito yung gagamitin natin. Okay? So, use an existing list. And then, click nyo lang yung Excel na gagamitin ninyo. So, hahanapin nyo kung saan nakalagay yung file na gagamitin ninyo as your repository of data or kung saan nakalagay yung data na hanapin ng publisher. Then, press yes. So, ito yung Excel na gagamitin ko. Open. And then, since isang spreadsheet lang yung content ng Excel na yon, so, isa lang yung nakalagay dito. Pero, kung yung file ninyo maraming spreadsheet, so sheet 1, sheet 2, and so on, pwede nyong piliin or i-identify kung anong sheet lang yung pagkukuhanan ninyo ng data. So, okay natin ito. And then, naka-check na sila. Itong mga pangalan or sample names na ginamit natin, yung grade and yung remarks, then okay lang natin ito. Okay? So with this, kailangan natin i-highlight yung student name kasi ito yung part ng certificate na constantly na magbabago kasi ang recipient ng certificate natin ay different student. So, different names. So, insert, mail merge, ito ay nasa right and insert fields group under mailing tabs pa rin. So, select natin yung name. Okay? So, nakita natin, nagdugtong siya doon sa second line. So, pwede natin yan i-enter. And then, ito ay pwede natin baguhan ng or palitan ng font size para medyo mas malaki. And then, yung second naman, yung rank. Yan. Pwede natin i-highlight yung mismo yung line na ginawa natin. And then, balik tayo sa mailings. Insert merge field, and then yung remarks. Okay? And then yung average, the same. Okay, highlight lang natin yung line para dun sa average, and then insert merge field, and then let's click on grade. Okay? So, ito na yung nakikita natin ngayon. And then, let's go check the preview result. Click lang natin ito. So, Jose Rizal, rank 1, average 92. Check natin yung Excel. Ayan, pareho. And then, kung mag-next tayo, Andres Bonifacio, rank 2, 91. Juan Luna. Okay? So, ganyan yung pwedeng mangyari. So, nakita natin, isang template lang yung ginawa natin. Pero nakapag-insert tayo ng multiple names without redoing the entire certificate. So, paano natin makukuha yung certificate na to para ma-print natin or magawa natin or maibigay natin sa mga bata? So, punta lang tayo sa Finish Group. Click lang natin yung Finished and Merge. And then, Merge to Printer, Merge to New Publication, Add to Existing Publication. So, usually ako ginagawa ko, hinihiwalay ko itong file na ginamit ko as my template doon sa finished product ko. So, ang ginagawa ay merge to new publication. So, click natin ito. And then, ayan. So, kung may mga changes, just need to put it on center. View editing. Okay lang naman yan. Depende siguro sa template na gagamitin natin, no? So, hindi naman sa lahat ng template ganito yung nangyayari sa mga certificate. There you go. And then, you can now save this as your final work and then print it kung gusto kung kailangan or ipamigay natin sa mga students natin. So, yan yung paggawa ng certificate, one template, but multiple recipients. Thank you very much and God bless.